Kung nagtitipid kayo mga mamshis at gusto nyong gumawa ng cake ay tamang-tama sa inyo itong recipe na to. At ang maganda pa nga dito ay kahit wala kayong oven ay pwedeng makagawa. At yes mga mamshis, 3 ingredients lang yung kakailanganin natin para sa cake na to. Yung mga pan-design ay optional na lang yun, depende na sa inyo kung magdadagdag pa kayo ng ingredients. Bale, ito muna unang kakailanganin natin ay mga Oreos. Pwede rin naman yung cream or kahit ano nakapareho niyan. Tapos ayan, pinaghihiwalay ko lang yung cream at cookie. Kung siya yung gagamitin nyo na tatluhan, bali kakailanganin natin ng isang pack or yung 9 pieces. Bali 29 pieces ng Oreos lahat yung magagamit natin dito mga mamshis. Medyo marami talagang Oreo para mas masarap na din itong ating cake kahit 3 ingredients lang. Hindi na rin kasi tayo maglalagay ng flour dito. Tapos ito namang ating filling ay isa-set aside ko lang, gagamitin pa natin yan mamaya. Dudurugin lang natin tong Oreo, gagamitan ko na pala to ng food processor para mas madali. Pero syempre, kung wala naman kayo niyan, ay pwede naman yan durugin ng mano-mano. O kaya naman i-blender nyo, mas maganda kasi dito kapag pinong-pino talaga. Para syempre, maganda rin ang texture ng ating cake. At yung second ingredients naman natin ay itong milk, pwede yun yung fresh milk or yung evaporated milk. At ang sukat naman ay 1 cup, ilalagay ko naman dyan sa baba yung mga ingredients na nagamit ko dito mga mamshis para kung gusto nyo rin gawin ay mas madali nyo masundan. Haluin lang natin tapos ibabad lang natin ng mga ilang minuto para lang lumambot yung Oreo. At ma-absorb niya rin yung gatas na nilagay natin. At pagkatapos ay ganito naman yung magiging itsura niyan, medyo parang lalapot siya. Para naman sa ating last ingredients ay maglalagay tayo ng 1 teaspoon ng baking powder. Mix lang natin mabuti at kung gusto nyo naman na mas maraming magawa or mas makapal ay pwedeng doblehin nyo na lang yung mga ingredients. Tapos syempre, kailangan rin natin i-adjust yung time nun dahil mas makapal, mas matagal siyang maluto. Bali ngayon mga mamshis ay sa oven ko siya iluluto para magamit na rin itong binili ko na oven. Ibibake ko siya dito ng 30 minutes sa 180 degrees Celsius. At kapag steam naman, kagaya nung ginawa ko dati ay 45 minutes. Tapos sakpan nyo na lang din siya ng foil para hindi matubigan. At habang inaantay naman natin maluto yung ating cake ay i-ready ko na itong filling. Naglagay lang ako ng 1 tablespoon ng fresh milk tapos imimix lang natin niya mabuti. Hanggang sa maging creamy at spreadable na yung texture. Ipapalaman kasi natin to dito sa mismong cake para mas lalong sumarap. Or pwede rin naman na ihalo nyo na to dun sa mismong mixture. Basta depende sa inyo mga mamshis kung ano yung trip nyo. At ayan, okay na itong ating cake. Bali na toothpick test ko na rin to at lutong-luto na siya. Nag-cool down na rin to kaya po pwede na nating i-decorate. Super mura nga lang din ang nagastos ko dito mga mamshis kaya kung nagbabudget kayo ay pasok na pasok talaga to. Medyo maliit nga lang siya pero okay na din. Bali hahatiin ko lang siya sa gitna at doon natin ilalagay yung filling. At saka para medyo tumaas na rin siya at mukha naman siyang medyo malaki tingnan. Nakakadagdag rin kasi kapag may palaman siya, syempre mas tataas siya. Ayan yung loob niyan, lutong-luto na siya at wag nga rin pala kayo mag-alala sa lasa nito mga mamshis dahil masarap talaga siya. Saktong-sakto lang yung tamis niyan at syempre lasa pa rin naman siyang Oreo. At ganyan nga pala yung paglagay ng filling na ginawa ko para mas tumaas pa siya. Pwede naman kasing spread na lang pero konti lang kasing iaangat niya kapag ganun. Kaya nilagay ko na lang siya dito sa piping bag tapos pinadat-dat ko lang. Iuubos ko na to dito mga mamshis, wala talagang masasayang dito sa cake na to. Kung natatandaan nyo ay gumawa na rin ako nito pero ngayon ay mas pabobonggahin natin. At saka matagal na rin kasi yun, baka nalimutan nyo na yung recipe. At para na rin dun sa mga bagong mamshis natin dito na hindi pa alam yung recipe na to. At sabi ko nga sa inyo, yung mga natitira na icing galing kay Goldie ay iniipon ko. Para kako kapag gumawa ako ng ganitong mga DIY cake ay meron na akong icing at hindi na kailangan gumawa. Eto naman mga mamshis ay optional lang, syempre madadagdagan na yung ingredients nyo kung gagawa pa kayo ng sariling icing. Basta discarte nyo na kung paano nyo i-design yan. Basta yung 3 ingredients lang dito ay ang pinaka-base ng ating cake. Tapos ito namang mga ilalagay natin ay depende na sa inyo. Kesa naman kasi masayang yung mga natitira kong icing ay ilalagay na lang natin dito. Meron kasi akong nabasa na gusto niya raw ng sunflower cake kaya susubukan natin ngayon. Nung nakaraan kasi yung sunflower na number cake na ginawa natin ay puro mga cake topper. Kaya ngayon ay ito namang icing yung gagamitin ko para na rin ma-practice itong aking piping skills. First time ito mga mamshis kaya huwag kayong mag-expect. Alam nyo naman na puro dot-dot lang yung mga ginagawa ko dun sa mga nakaraan nating cake. At ngayon nga lang ako gagawa ng ganitong klaseng design. Super simple lang naman itong ating gagawin ngayon mga mamshis, bali meron lang siyang sunflower dito sa taas. At kung mapapansin nyo, ang gulo-gulo talaga ng pagkakapipe ko. Hayaan nyo na mga mamshis at babawi na lang si mama sa susunod, pa-practicein ko yan. Basta ang importante ay nakagawa tayo ng cake sa murang halaga lang. At syempre hindi ito basta-basta cake, kahit nga 3 ingredients lang yan ay masarap pa rin. Lagyan na rin natin ng mga poppers para sa konting details. At ayan mga mamshis, ito na ang ating finished product. O diba nakagawa na naman tayo ng cake sa mas pinamurang halaga? Parang nasa 100 pesos nga lang yung nagastos ko dito, okay na din. At sana ay nagustuhan nyo.
At pakita ko na rin itong nilalaro ko, bali ganito lang mag-register, kailangan lang ng phone number at gumawa ng password. Tapos pindutin naman tong question mark at itong daily bonus na agad yung bubungad dyan. Para naman magdagdag ng puhunan, punta lang tayo dito sa taas sa plus sign. At kapag gusto nyo na mag-withdraw, ayan dito lang yan sa baba sa withdraw button. Ilagay nyo lang dyan yung details tapos lalabas na rin yung mga instructions kung papaano. Pagdating naman sa mga laro ay napakaraming pwedeng pagpilian pero dito muna tayo sa paborito ko na color game. Super dali lang kasi nito, bali mamimili ka lang sa mga kulay na yan. Pero syempre mga mamsies, libangan lang to at bawal sa mga bata.